Okay, so nung nagpasa kami ng revised PDS 2025, maraming mga correction yung sinabi sa amin and binalik sa amin yung papel namin. So lahat ng entry ko ay nakasulat in print. Ibig sabihin capital letters lahat. Okay, halimbawa yung last name is Valenzuela, first name is Sarah, middle name mo is Rodriguez. Tapos lahat ng mga blank entry dapat nilalagyan nyo ng NA. Hindi pwedeng merong blanco. Tapos sa date naman, kunyari ang birthday mo ay September 19, 1995. So mauna yung day, month, tapos year. So magiging 19/09/1995. Sa lahat ng date yung entry, palaging dapat ganun yung format. Day, month, year. Tapos i-click nyo lang yung Filipino, male or female, tapos social status. Sa name naman ng children, yung format, name, tapos last name. Tapos sa date of birth, ganun ulit yung format, day, month, year. Sa entry naman na tungkol sa mother, dapat yung pangalan ng mama mo nung dalaga pa siya. Sa educational background naman, yung mga pangalan ng school, hindi pwedeng i-abbreviate. Dapat isusulat mo siya ng buo. Tapos yung sa period of attendance, makikita mo na year lang nang nakalagay. Example, from 1998 to 2004. Tapos kapag nakagraduate ka, let's say sa elementary, dun sa highest level or units earned, NA mo siya. Pero dun sa year graduated, lalagyan mo siya nung year kung kailan ka graduate. Diyan naman sa academic honors received, kung ikaw ay valedictorian or salutatorian, pwede mo yung ilagay. Pero kung wala, NA lang yung ilalagay. Yung date dapat ilalagay mo kung kailan mo in-accomplish itong PDS. Sa second page naman, i-click mo lang yung C2. Sa civil service eligibility, kung let passer ka, ilagay mo yung buong licensure examination for teachers. Hindi pwedeng naka-acronym. Tapos yung rating mo, then date of examination, place of examination, number, license number, tsaka yung validity. Sa work experience naman, sabi sa amin, hindi kailangan isulat mo lahat yung nakalagay dun sa service record na nakukuha from DepEd. So parang summarized na siya. Yung nasa taas, dapat yun yung nasa current position mo. Okay, so kunyari, yung first experience mo is naging teacher ka sa private school, ilalagay mo siya. Ilalagay mo yung specific date hanggang kailan, tapos specific date ulit. Tapos, kapag naka-in ka na sa DepEd, kunyari, teacher 1, ilalagay mo ulit yun sa from mo, na inclusive date. Tapos, ilalagay mo din kung kailan yung next mo na promotion, hanggang sa current. Tapos, yung agency or office, spell out din siya lahat. Tapos, ilalagay mo yung status of appointment kung permanent or contractual. Dun sa part sa DepEd, kapag permanent, huwag na daw lagyan ng regular permanent. Isang word na lang, permanent lang yung ilalagay. Tapos lagyan mo lang ng Y if under siya ng government or N naman kapag hindi. Sa page 3 naman, kapag name of organization, wala. So, NA lang. Sa seminars attended, dapat nakaspell out din lahat yung complete name ng seminar or title ng seminar. Yung organization niya, yung pinakataas, yung pinaka-recent. Yung date dapat yung format day, month, tapos year. Tapos bibilangin talaga ng mabuti kung ilang oras. Kapag 2 days, 16 hours. Kapag 1 day lang, 8 hours. Tapos naka-indicate kung anong type siya ng seminar. Kung technical ba, managerial, or supervisory. Tapos nakalagay din kung ano yung nag-sponsor. Kung DepEd siya, dapat nakaspell out yung Department of Education, Sorsogon City. Ganon. Or Department of Education, Region 5. Dito naman sa page 4, so no mo lang yung iba dyan. Tapos yung sa akin, meron akong yes dyan. Yung have you ever been separated from the service? Kasi nag-private school ako, so nag-yes ako. Tapos nakalagay dun sa baba, finished contract. Tapos ang sabi sa amin, dapat kompleto yung nasa character references mo na 3. Tapos yung office nila or address. Tapos, kung DepEd teacher, mas maganda kung DepEd email yung nakalagay kesa yung number. Pagdating naman sa picture, dapat actual na passport size ID yung ididikit natin sa PDS.
Sa picture yung requirement, dapat nakalabas yung dalawang tenga, tapos formal yung attire, white background, tapos walang nameplate. Tapos indicate mo lang kung ano yung ID mo na ipepresent, yung license number, tapos kung yung date and place ng issuance ng ID. Tapos pagka-print niyan, saka mo siya lagyan ng signature, wet signature, tapos lagyan mo rin ng thumb mark, right thumb mark.